open your Bible in Isaiah chapter 10, verse number 5. O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. Verse number 13. For he saith, by the strength of my hand I have done it, and my wisdom, for I am prudent, and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like valiant man. Verse number 16. Therefore shall the Lord of hosts, send among his fat ones leanness. Under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire. Ang ating pong binasa ngayong umaga is about the Assyrians, na kung paano sila isinumpa ng Diyos because of the pride na meron po sila. Now, ang mensahe natin ngayong umaga is a pursuit for God. Life would be meaningless without God. Sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating ginagawa sa ating buhay, as we daily spend time with the Lord, you will be curious about life. Ano ba? Habang pinabasa mo yung Biblia, habang pinag-aaral mo yung Biblia, na-reflect mo from the Bible yung buhay. And so, what is our goals? Ano bang goal natin sa ating buhay? What has changed in my life today? Kung meron man po tayong greatest struggle, kung meron man po tayong greatest struggle is the struggle of change. So, ano na bang nagbago sa ating buhay sa araw na ito? Now, in all the pursuits I had, what is it for? Sa lahat ng aking pagsisikap, saan ba ito magtatapos? Itong Assyrians is an example of people na sabi nga nila dito sa verse number 13, by the strength of my hand I have done it. Sa lakas, sa kapangyarihan ng aking kamay, nagawa ko ito. Sa aking katalinuhan, I have removed the bounds of the people and robbed their treasures. Sa aking kakayanan, nagawa ko itong mga bagay nito. Isaiah chapter 10, verse number 14. And my hand hath found as a nest the riches of the people. Sa pamagitan ng kamay ko, nakuha ko lahat. Yung pugad, biro mo yung pugad ng kayamanan. And as a one gathereth eggs that are left, I have gathered all the earth. And there was none that moved wing or opened the mouth or peep. Biro mo yan. Ito yung kapangyarihan na meron ang Assyria. But saan nagtapos ang kanilang buhay? Nagtapos ang kanilang buhay sa sumpa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa verse 16, Therefore the Lord of hosts sent among his fat ones leanness. Nagpadala ang Diyos ng sumpa. And so, in our pursuit for God, we must realize na kung wala ang Diyos sa ating buhay, life would be meaningless. Walang kwenta, walang halaga ang buhay kung wala ang Panginoon. Now, there are three things na nais kong i-share. Number one is no proper science without God. There will be no proper science. And just like yung mga uso na ngayon, na mga ideas that are being planted in schools, in social media, itong mga climate change, yung mga sex change na yan, na itinatanim sa mga kabataan. So, ibang-iba ng edukasyon, at kahit yung science is being binabago ng mundo. Ang sabi ng Bible sa Psalm 53 verse number 1
Psalm 53 verse 1, "The fool hath said in his heart, there is no God." And sadly, yung mga matatalino, no, sila yung nagdidikta ng science natin, no? At binabago nila yung katotohanan, no? Psalm 53 verse number 1, "The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable iniquity, and there is none that doeth good." So, kagaya ng mga climate change, yung mga nabanggit natin kanina. Pero yung mga pagbabago ng klima na ito ay dahil sa kasalanan ng tao. Kagaya ng Sodom at Gomorrah, kagaya ng flood sa panahon ni Noah. And so, hindi magiging tama ang pananaw natin, ang ating science without God. And no proper morals without God. Pangalawa, walang tamang moralidad kung walang Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3, sinabi diyan sa 2 Timothy chapter 3 na ang tao ay magkakaroon siya ng nakakatakot ang tao, no? In those days perilous time shall come, no? 2 Timothy chapter 3 verse number 1, "This know also then in the last days perilous time shall come." Why perilous time? Kasi ang tao ay lovers of treasures more than lovers of God. So, walang tamang moral without God. And then number 3, there will be spiritual decay without God. No, kapag wala po ang Diyos, spiritually, Romans chapter 1, magsasamba sa Diyos-Diyusan, at masisira ang buhay. So, sa pursuit natin, sa hinahanap natin sa buhay, do not forget God. Unang-una yan. Siya ang maggagabay sa buhay natin. Kagaya ng Assyrian, nakuha nilang lahat, but at the end, ang Diyos ang nagdikta sa kanilang kapalaran. So, ganun din sa atin. Ilagak natin ang buhay natin sa Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.